Ang mga may edad po na 80 years old pataas, yun po ang required na po mag-report sa SSS, effective po March 2024. Yung mga other rulings po na existing pa rin, yung retirement pensioners na nasa abroad po, hindi na kailangan po nilang mag-report sa SSS. And as well yung mga total disability pensioners, yung death or survivor pensioners, pati na rin po yung mga dependent children na nasa ilalim po ng guardianship. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng ating SSS pensioners. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Ikaw ba, Attorney Dot, ay isang SS pensioner? Makinig po ng mabuti. Dahil kamakailan, naglabas na po ang Social Security System ng revised guidelines for annual confirmation of pensioners o ACOP. Yan po, Attorney Dot. Yes, Miss Annie, at ang mga detalye po nito ang ating pag-uusapan ngayon. Ngayong hapon na to, kasama po si SSS Media Affairs Department Acting Head, walang iba po kundi si Mr. J. Labadia. Mr. J, good afternoon to you and welcome po sa Serbisyong Bayanihan. This is Attorney Gan Cayco with Ma'am Annie Rentoy. Sir J? Hello po, mabuting araw po kay Miss Annie and Attorney Dot po sa lahat ng nakikinig po ng inyong programa at sumusubaybay na rin po. Po, sa kabatiran po ng mga hindi pa po nakakaalam, ano po ba ang SSS Annual Confirmation of Pensioners or ACOP? Yung ating Annual Confirmation of Pensioner po o yung ACOP na program po, ito po ay isang programa po ng SSS na kung saan yung ating mga pensioners ay taunang pong nagre-report sa SSS upang masiguro po natin na tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad ng kanilang buwanang pensyon na alinsunod po sa Social Security Act of 2018. So ito po yung yearly po na dapat mag-report po yung ating mga pensioners sa SSS. So, That is yearly reporting. Po? Opo. Oo, requirement po yan? Requirement po yan, sir? Opo. Meron po tayong mga guidelines po yan na meron po mga exemption naman po na sa ating mga pensioners po, yung sa pagre-report po. Panagin lang natin doon sa ating mga kababayan, ano po, itong annual reporting ng ating mga SSS pensioner. Sir Jay, susugan ko na muna po ito. Yung mga SSS members, mga pensioner natin na nandito sa Pilipinas, mayroon silang reporting yearly. Siguro hindi sila mahirapan. Matanong naman natin, how about yung mga nasa labas ng Pilipinas? Halimbawa, paano naman sila nakakapag-report o paano sila maaaring mag-report? Sir Jay, samantalahin ko yung pagkakataon na ma-explain mo rin po yan. Maraming salamat po. Actually, yung ating ACOP po, ito po ay ang covered po nito yung ating mga pensioners po, yung retirement pensioners na naninirahan sa Pilipinas pero ang edad po ay 80 years old above. Effective po yon March 2024. Ito po yung under sa revised guidelines po natin. Pero ang mga retirement pensioners po na naninirahan dito sa Philippines na below 80 years old, hindi na po nila kailangan mag-report po sa SSS. Yung mga nasa abroad naman po, yun po ang kailangan po mag-report, yung mga retirement pensioners na nasa abroad. Gayon din po yung ating mga total disability pensioners, yung death or survivor pensioners, at pati na rin po yung mga dependent children na sa ilalim ng guardianship. Ngayon po doon sa katanungan po nila na kung paano po makapag-report yung ating mga retiree or retirement pensioner na nasa abroad, meron po tayong dalawang paraan po na pwedeng mag-confirm po or mag-comply para po sa ACOP, no? Pwede po ang ating retirement pensioner kung malapit naman po sila sa ating mga offices po sa abroad. Meron po tayong mga offices naman po. Pwede po silang sumadya personally and then mag-file for ACOP. Meron po tayong form na fifilapan. O kaya naman po, pwede rin po sila na mag-email sa ating ofw.relations@sss.gov.ph para makapag-set ng appointment for visual confirmation po. So yun po yung ibang mga paraan po para
comply ng AKOP yung ating mga members po na nasa abroad po. Okay, Attorney Dot, bago ko ibigay sa inyo po, si Sir Jay, dalawa lang po ang gusto kong bibigyan ng daan dito ha, batay doon sa explanation ni Sir Jay. Kung nasa abroad, ayan, kung nasa abroad, dito sa Pilipinas, Attorney Dot, wala naman silang problema. Pero kung nasa abroad ka, halimbawa, may mga offices nasa abroad na pwede ko, kung halimbawa malapit kayo, pwede nyo po silang lapitan. Kung wala naman, mayroon pong pwedeng email. Doon kayo magpapadala ng inyong information o kung ano man po ang gusto nyo maitanong at magsiset sila ng visual interview doon po sa retiree o kaya doon sa pensioner. At ano po ang reason kung bakit meron pong ganito na rule na kailangan po mag-report every year? Hindi po ba pwedeng every 3 years o every 5 years? Ano po ang dahilan? Para lang po klaro po sa lahat po ng mga SSS members po natin. Opo. Yung ating programa po ng AKOP po, ang layunin po nito is masiguro po natin na yung buwan ng pension po ay napupunta pa rin dun sa dapat po na beneficiary or miyembro. So halimbawa po kasi pagka ang member dapat po mag-report po sa amin kung ano na pong buhay pa po ba ang member or hindi na po, para masiguro din po natin na maprotektahan din po yung ating ang pondo po ng SSS na kontrolado po natin na talagang naibibigay po natin sa tamang tao po yung kanilang benepisyo. Okay, so very clear. That is the reason why. Kasi baka nga naman wala na, no? Namatay na yung tao, binibigyan pa rin ng SSS. Hindi nga naman na fair yun. And then at the same time, pwede namang iba na yung kumukuha. Hindi ba? So, okay. So now, mas clear po sa atin, no, kung bakit. Pero, Mr. Labadia, you mentioned a few of the rules earlier. Can we make it now very clear? Ano po yung revised guidelines for the SSS AKOP program? Ano tong mga bago na guidelines ngayon? Thank you po. Yung ating revised guidelines po, yung nabanggit po natin kanina, no, yung mga retirement pensioners po na naninirahan sa Pilipinas, ang edad po below 80 years old, hindi na po nila kailangang mag-report. Yun po yung parehong ruling po natin, same as last year po. Ang kaibahan lang po, yung ang mga may edad po na 80 years old pataas, yun po ang required na po mag-report sa SSS, effective po March 2024. Yung mga other rulings po na existing pa rin, yung retirement pensioners na nasa abroad po, hindi na kailangan po nilang mag-report sa SSS. And as well yung mga total disability pensioners, yung death or survivor pensioners, pati na rin po yung mga dependent children na nasa ilalim po ng guardianship. So kailangan po yearly magre-report po yung mga nabanggit po natin na mga pensioner po na iyon. Miss Annie, pag iba ang nakarinig nito, parang matatawa kasi di ba yung 80 and above, yun ang kailangan mag-report. Sila yung mga mahihina na, sila yung matatanda na. Pero yun na nga, pagka sinabi mo yung reason, dahil ito na nga po yung medyo malapit na doon sa departure area, kaya naman sila ang kinakailangan na mag-report. Pero, sir, yung sabi po ninyo, pati po yung mga dependents, ano po yun? Yung, kasi marami po tayong mga dependents. Kasi meron naman din po tayong, may mga pensioners po tayo na mga dependent children na nasa ilalim po ng guardianship. So yearly po, dapat po mag-report po sila sa SSS po. Kasama po sila dun sa coverage po nitong AKOP program. Okay, this one, sir, medyo naiintindihan ko pa yung medyo matanda na, kasi baka nga mamatay na sila. Hindi ko po maintindihan ano po ang reason. Bakit po pati dependent children? Yung mga bata pa naman po ito. Bakit ka... Sige po, sir. Yung ating mga dependent children, kailangan di po mag-report sa SSS kasi kung ang ilan po sa mga conditions po na maaring hindi na po sila mag-qualify for pension, halimbawa po yung nagtrabaho po sila, so hindi na po sila qualified for the dependent pension. O kaya naman po yung mga nasa edad po na although hindi pa naman po sila
considered below ano pa naman po sila, 21, meron po nakapag-asawa na, yun po, hindi na po qualified po yun for dependent pension. So, dapat po talaga yearly nag-update po sa SSS yung ating mga dependent children po na minor po. Parang proper monitoring. Okay. Monitoring din po ito. Pala yung rason, I Attorney see. Doc. So, So, Miss Annie, kapag nag-asawa na, hindi ka Hindi na na. qualified na dependent. Lalabas, di ba po? Tapos, Ayan. pag may trabaho ka na, hindi ka na rin qualified na dependent. Opo. Okay. Pero so, Attorney Dot, with your permission, sige, Miss ay, Annie. Attorney, I'm sorry. Yes, Miss Annie. Baka mawala lang po ako, Attorney Dot. Kasi nabanggit niyo yung 80, Yes. 80 pataas. Okay, matanong ko na lang po, yung 80 pataas, required na mag-report. What if hindi niya na kaya pero buhay pa siya? Hindi na siya makakalakad. Sir Jay, pwede bang liwanagin muli natin ito? Pipilitin pa po ba siya na pumunta doon sa SSS? Opo. Thank you Yung for that. ating Thank you. Opo, ang naintindihan po natin na yung karamihan po ng mga edad po na 80 years old above, may medyo mahina na po sila para sumadya po sa ating mga offices para mag-report. May option naman po sila na yung kanilang authorized representative, yun po ang mag-file ng kanilang ACO pensioners reply form. Mag-attach lang po sila ng mga documents po doon as proof po na talagang they are still living. At saka pwede rin naman po yung katulad ng nabanggit ko po kanina na pwede po silang mag-email sa SSS for an appointment for visual confirmation. Ang sa ngayon po, ang ginagamit po natin na platform para sa mga for ACO po is yung sa MS Teams po. So, pwede rin naman po through visual confirmation din o kaya naman po yung mag-assign po sila ng kasambahay nila na pwede nilang utusan po na pumunta sa SSS para isubmit po yung kanilang mga documents for the ACO. O kaya naman po, kung wala silang mautusan, pwede rin naman po ipadala nila through email yung forms na kailangan isubmit nila for the ACO. O kaya through snail mail din po, pwede rin po yun. Halimbawa, kung nagpa-akop na last year, kailangan pa rin po bang mag-comply at paki-reiterate kung kailan ang deadline ng ACOP o mga pensioners? Makinig po kayo. Sige po. Sir Jay, ibalik ko ulit Yes, sa inyo para sa Opo, explanation niyo po dito. Opo. Thank you. Yung ating yung schedule po ng pagre-report po o yung pag-comply sa ACO po ay nakadepende po doon sa date of birth ng member. So kung halimbawa po ang magre-report po sa atin ay isang retirement pensioner po, kung ano po yung buwan ng kapanganakan niya, doon po siya nakaschedule para mag-report po sa SSS. So halimbawa po, last year, for example po, ang birthday po ng ating member is April 10. Yun po ang date of birth po niya. So dapat tuwing buwan ng April, magre-report po siya sa SSS. So kung halimbawa nag-report po siya last year, ngayong taon, magre-report pa rin po siya base po doon sa schedule. Ngayon po yung sa ating mga death survivor pensioner po, ito po ay nakadepende naman po sa buwan ng date of birth ng deceased member. So kung halimbawa po yung asawang member na namatay is, ang birthday niya po is May. Every May 5 for example po. So, dapat tuwing buwan ng Mayo, magre-report po siya. So, kung nag-report po siya last year, ng buwan ng May, dapat ngayong taon, magre-report pa rin po siya ng buwan ng May. Gayon din po yung ating mga dependent children po, na nabanggit po natin na nasa pangangalaga po ng guardianship. Ito po ay nakadepende rin po doon sa buwan ng kapanganakan ng deceased member. So, for example po, ang member na meron po siyang dependent children, yung member na namatay ang date of birth po niya, for example, July. So kung nag-report po sila ng last year ng July, dapat po mag-report pa rin po sila this year, ayon po dun sa schedule po ng kanilang pag-comply po sa ACO program. Ano po ang mangyayari kung hindi po makapag-comply sa ACO? Opo. Yung isa sa mga, yung reason po, ang dahilan para ang maging epekto po ng pag hindi po sila nakapag-comply po sa ACO po is maaari pong masuspend yung kanilang monthly pension. So,
magre-resume lang po yun. Dapat to mag-comply pa rin ho yung ating member. Kung masuspend po, Sir Jay, makakakuha pa rin daw po ba ang mga hindi natanggap na pension? Let's say, I wasn't able to comply this year and the following year, but the 2 years after I was able to comply, what happens to the 2 years na hindi po ako nakapag-comply? Makukuha ko pa rin po ba yung Very good dapat question. na nakuha ko? Opo, very good question Yes, po yan, thank you. no? Dahil marami po yung sa ating mga member na nagwo-worry na paano kung nakalimutan nga po nila na mag-report sa SSS for AKOP. So kung halimbawa po na nakalimutan at nasuspend po ang inyong monthly pension dahil hindi kayo nakapag-file for AKOP, yung mga buwan na or taon na hindi po ninyo nakuha yung pension, makukuha pa rin po ninyo yon from the time po na makapag-report po sila. So naipon lang po yun, matatanggap pa rin po ng ating pensioner once po mag-resume po yung maging active na ulit yung status ng kanilang pension po. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!